Hi, my name is John Marie Grande and I'm the owner of Golden Toby Moving and Junk Removal, and ito ang aking kabuhayan. Ang Golden Toby po ay isang moving and junk removal business. So we specialize in moving residential, commercial, long distance. And for the junk removal side, kumukuha po kami ng mga garbages, construction, renovation garbages. Kami po yung nagdi-dispose doon. So yun po yung mga services na ginagawa namin today. And yun po ang services ni Golden Toby Moving. Lapag mo muna sa taas. We've start doing this on the side, no? Until such time na parang unti-unti nag-grow and dumarami na rin yung mga nakakilala sa amin. So we decided na gawin ito full-time together with my wife and with our crew and of course Golden Toby. So ginagawa na namin to for more than 2 years. Assemble din sa assemble? Assemble lang. Honestly, wala sa plano ang pagiging movers namin ngayon. Wala sa plano na mag-business kami ng ganito. To give you a quick story, kami ng wife ko, we came here, ako as an international student and dependent ko siya, and hindi naging madali ang buhay namin dito sa Canada. Halos lahat ata na trabaho na subukan na namin, and I remember March of last year, sinubukan talaga kami ng tibay or lakas ng loob dito. Last year, sobrang considered namin yun na parang ito yun yung mga lowest point ng buhay namin dito sa Canada kasi I remember ilang weeks na lang noon mag-expire na yung work permit namin and hindi pa kami mapi-PR. So, nagsipagbentahan na kami ng mga gamit, nagplan na kami na umuwi na lang ng Pilipinas, pero awa ng Diyos, days before we decided to go back sa Philippines, sa aming home country, nakatanggap po kami ng invitation from the Ontario government. It's from the provincial nomination program. So nabigyan kami ng parang pag-asa na ituloy ang laban dito sa buhay sa Canada. Although hindi natatapos doon yung challenge sa buhay namin kasi pa-expire na yung work permit namin, hindi kami qualified to extend our work permit. So at that time, nag-take na naman kami ng risk. Ito yung pinakamahirap na decision namin. Nag-stay kami dito and we applied for visitor visa. Awa ng Diyos, nag-grant naman yon. Although, we had to sacrifice our jobs, our main jobs. And at that time, hindi namin alam kung paano kami magsusurvive kasi wala kaming trabaho, wala na yung trabaho namin. May pickup truck ako, so sabi ko, I need to get or to make money out of it. So, it started sa isang kaibigan na nagtanong sa akin, bro, di ba may pickup truck ka? Baka pwede yung matulungan yung family ko na mag-move ng mga stuffs. So, sabi ko naman, yes, may pickup ako, pwede ko matulungan, wala namang ginagawa that time. And then, hindi ako nag-expect ng something in return. Pero after ng pag-help ko sa kanila sa pag-move, nagulat na lang ako, binigyan ako ng pera. At that time, gusto ko man tumanggi pero hindi ko tinanggihan. Kasi kailangan ko ng pera. Kailangan namin ng pera that time para makasurvive sa buhay dito sa Canada. Dapat may something of blanket eh. Until such time na dumarami na yung nagre-request sa akin and sa tulong ng mga Filipino communities dito sa Toronto, nakapag-post ako ng mga parang services na pwede kong gawin. And in return, I want to be critical sa term na to. Parang in return, mabibigyan ako ng donation. Ginawa ko yon for the whole year, kami ng wife ko. And sa awa ng Diyos, nakasurvive kami. And recently, a month ago, natanggap na namin yung PR namin. And that's when we decided na we have to take this to the next level nang mas makatulong pa tayo sa mga ibang tao.
gusto rin namin talaga na mag-engage na sa moving business na to kasi na-enjoy na rin namin ang ginagawa namin. Kami ng wife ko, mga kasamahan namin, mga crew namin, mga team namin, and Golden Toby, na-enjoy namin yung travel together. Overall, masaya kami sa ginagawa namin, and I think that's what matters the most. Hi, Toby! Hello! Ito nga pala si Toby, and siya yung inspiration namin sa business. And kung makita niyo naman, siya rin yung naging logo namin, and siya yung brand. So, yeah, sobrang inspired kami sa kanya. Para sa akin, yung rewarding dito is the people. Sobrang na-appreciate ko yung mga tao na nagiging customer namin, na na-appreciate din yung ginagawa namin, and hindi doon natatapos yung relationship as customer and client. Karamihan sa mga nagiging client namin, nagiging kaibigan na namin, nagiging connections na namin. So, doon pa lang sobrang rewarding na sa pakiramdam at sobrang masaya kami na magsilbi sa ating mga kababayan. Hindi lang sa ating mga kababayan, kundi ngayon nakapag-cover na rin kami ng mga services sa iba't ibang kapatid natin, iba't ibang lahi dito sa Toronto. Ang ma-advise ko lang, ito gustong-gusto kong saying to or kasabihan, if there's an opportunity, say yes to it. Learn how to do it later. Kung wala siguro yung opportunity na nag-ask yung kaibigan ko that they need help, that's the chance, that's my opportunity to help them. And I didn't know na yung pala yung magiging path or way na ma-discover ko itong ganitong klaseng pagkakakitaan or business. So para sa akin, yun yung naging chance ko, yun yung naging opportunity ko, and nag-oo ako. And kahit pa paano ngayon, I would say na mas naging okay na yung sitwasyon namin compared sa mga naging buhay namin years ago, lalo nung bago pa lang kami dito sa Canada.